Okay, mabuhay mga kaibigan. Ako si Lan ng inyong sa hashtag Walk with Lan channel, ang inyong tagapaghatid ng matalas na komentaryo sa estilo ng veteranong si Deo Macalma mga kaibigan. Yan ha, okay. No, nako, si taga DZRH po yan si Deo Macalma. Yung tipong may konting satire, social commentary na may halong katatawanan, katotohanan at konting kurot sa budhi. Tulad ng kanyang espesyal na balita na puno ng blind items mula sa mga bubwit at daga ng lipunan, tayo rin ay magsasabi ng totoo na may ngiti nang hindi lumalampas sa linya ng katotohanan. Ngayon sa episode na ito, pag-uusapan natin ang viral na pahayag ni Daryl Yap tungkol kay Antonio Trillanes, yung tipong natauhan na raw si Trillanes na kahit sa ipis, di na kayang manalo. Parang sa dagalandia ni Deo kung saan ang mga politiko ay parang daga na tumatakbo sa eleksyon pero natitisod sa sariling paa. Una sa lahat, shout out sa ating mga manonood sa buong mundo, sa mga OFW sa US na nagpapakahirap sa New York o California. Salamat sa pagsubaybay sa Pilipinas mula Luzon hanggang Mindanao. Kayo ang tunay na bayani sa Canada, Australia, Great Britain, United Arab Emirates, Japan, Italy, Hong Kong at Germany. Dich, konnichiwa, xiao. Kayo ang dahilan kung bakit tayo patuloy na nagbibigay ng ganitong content. Kung bago ka pa lang, i-hit ang subscribe button at bell icon para di ka mag-miss sa mga susunod na satire na aral sa buhay. Target natin mga kaibigan, this month ay 20,000 subscribers para sa mga OFWs at kabataan na gustong maging matalino sa online world. Okay? Mga kaibigan parang sa satire strip ni Deo Macalma kung saan ang Pilipinas ay dagalandia at ang mga politiko ay bubwit na naghahabol ng keso. Pero dito sa si Antonio Trillanes, parang isang daga na natitisod sa isang ipis. Alam nyo ba, nitong mga nakaraang araw, si Daryl Yap, ang kontrobersyal na direktor, na kilala sa kanyang matapang na pelikula tulad ng Made in Malacanang, ay nag-post ng isang matalas na pahayag. Okay. Si Daryl Yap po ang kontrobersyal na direktor na kilala sa kanyang matapang na pelikula tulad ng Made in Malacanang ay nag-post ng isang matalas na pahayag. Sabi niya na tauhan na raw si Trillanes na kahit sa ipis di na kayang manalo. Ipamukha raw ni Yap ang katotohanan sa mukha ni Trillanes na parang sinasabi, "Oy, Trillanes, kahit sa pinakamaliit na kalaban, talo ka pa rin." Bakit ganito? Fact check muna tayo mga kabataan at OFW. Si Trillanes, dating senador at rebelde sa military, ay kilala sa kanyang matinding kritika sa mga administrasyon. Pero sa huling eleksyon, di siya nanalo sa kanyang posisyon. Ngayon, parang sinusubukan niyang bumalik sa limelight, pero si Yap na parang na pro sa ilang political na panig ay nagbigay ng witty na suntok. Ito ay hindi lang bastos na paninira. It's a satire job na nagpapakita ng political reality. Tulad ng sinabi ni Deo sa kanyang commentaries, ayon sa ating bubwit sa Malacanang, ang mga tulad ni Trillanes ay parang ipis na lumalaban sa daga. Maliit ang tsansa pero malaki ang ingay. No? Critical tayo rito mga kaibigan. Si Trillanes ay may track record ng pagiging vocal. Pero sa mata ng marami, parang nawawala na ang relevance niya. Si Yap naman, bravo siya ang tunay na direktor ng katotohanan na gumagamit ng social media para ipamukha ang mga bagay na di masabi ng iba. Favor ako rito kay Yap witty, factual at engaging. Ngayon, pag-aralan natin ng malalim. Sa intellectual na paraan, si Trillanes sa kanyang karera ay nag-lead ng mutiny laban sa gobyerno. Heroic sa mata ng ilan o reckless sa iba. Pero sa post-Duterte era, parang nawawala na siya sa radar. Fact, no? Sa 2022 elections, di siya nanalo bilang independent senator. Tumakbo pang yan no? Noong 2016 bilang vice president, talo po siya. Okay?
Noong 2025 tumakbong mayor ng Caloocan, talo pa rin po, no? Gano'n po, no? So, ilang beses na po siya natatalo. Ngayon, parang sinusubukan niya maging relevant ulit sa social media. Pero boom na, dumating si Daryl Yap na may pahayag na kahit sa ibis, di kayang manalo. Ito'y satirical commentary sa kanyang political failures. Parang sinasabi, Trillanes, natauhan ka na ba na ang eleksyon ay hindi lang ingay, kundi suporta ng tao? Sa Dalagandian ni Deo, ang ipis ay simbolo ng mga maliit na bagay na kinakatakutan ng malalaking daga. Si Trillanes ay parang daga na natatakot sa ipis. Di kayang harapin ang maliit na hamon. Ito'y nagpapakita ng hubris ni Trillanes na iniisip niyang malaki pa rin siya. Ha? Pero sa totoo, ang publiko ay nag-move on. Ha? Sa kabilang banda, si Yap ang bayani rito bilang direktor, siya ay matapang, gumawa ng films na nagpapakita ng ibang panig ng kasaysayan. No, favor ako kay Yap dahil siya ay gumagamit ng creativity para magbigay ng aral, hindi lang ingay. Para sa mga youth at OFWs, ito'y lessons. Sa online world, ang witty criticism ay mas epektibo kaysa bastos na paninira. Okay, mga kaibigan, talagang okay, ayan. Para sa mga kabataan diyan, talagang grabe na ang ating mga politiko na hindi kayang manalo sa maliit na kalaban. Ito'y nagiging komentary, hindi libelous, Aha, okay. Kaya sa episode na ito, mga kaibigan, ah, talagang ayon sa ating buwit, ang ipis ay mas matibay kaysa sa ilang politiko. Nako, critical tayo kay Trillanes para sa kanyang perceived failures. Pero favor tayo kay Yap para sa kanyang bravery. Apply nyo ang mga tips na yan, mga kaibigan. Ay, nako, si Trillanes po ay matagal nang kumakandidato. 3 beses na po natatalo yan. Dalawa sa nasyonal, isang vice president, isang senador, at isang mayor ng Caloocan, lagi pong talo yan. No? Anong aasahan natin? No? Kaya lang, napakatabang po na tao, no? Pero hindi po natin masabi. Grabe. Alam niyo po ba bakit galit na galit yan sa mga Duterte? Dahil hindi po napagbigyan na bilang tawag doon, hindi po napagbigyan yan um, bilang vice president, no, na candidate ni Digong Duterte. Okay, sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan. Mabuhay ang Pilipinas.